watch, do the dawn watch eventually. This is alang-alang sa imuhang pangalan. They are not rising up for any other reason, but they are rising up because they know that indeed walay laing ngalan nga dapat ibayaw sa syudad sa Talisay, kundi si Jesus lamang nga mao ang hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo. Pangan mura ga practice ra gihapon. Mo nang di ko ganahan. Pero kabaw ko daghang talento ang Pinoy. Correct? Pero kihalan mainsakto ang approach mo to, namugna ang paglaom. So to cut the long story short, grabe kayo, gituyok na for free. And then mo to ni-evolve siya nga, gitaganta ni Lord of Vision sa Jesus Reigns. And you have to understand that by the grace of God, maningkamot ko, wala mo ko'y formal training, maningkamot ko og tabang, kay gusto ko ang mga talento sa mga anak sa Ginoo, dili magamit sa kalibutan. That ay avenue ang mga katawhan sa ang mga anak sa Ginoo, an avenue to express their gift and talent for the glory of God. At kihalan i-upgrade na to, kihalan na siya standard. Ano mo make siya impact sa kalibutan. Kaya kung walay standard mo isuon, ang mga tao di gyud ganahan. Munang ubos ilang tanaw, Kristohanon, pagdaplin-daplin na. But because by the grace of God, slowly, one by one, gi-upgrade ang paglaon mo na ng hantod mga katawhan mo ingon na. Mayon ko ng mga mayor, uy, dato mo din ng Kristohanon, no, kan ka, punta pa sila concert. So, salamat taon sa Ginoo. Munang ayaw siya papunaw na nga publika. Anak siya na sa Ginoo. Ano? Di rin mang buko. Ani rin mang buko. Ayaw. Dapat makailakakin sa imong Ginoo. Simple ka nga tao, pero dato ka. Dato ka sa Ginoo. Dapat sa sulod. Dato dili sa bandi. Dili dato ka sa pakigugma sa Ginoo. Pakigugma sa tao. Kay diha na mo abot. Diha na naagit ay tinud-anay. Dato gani atong kasing-kasing. Dako gani atong kasing-kasing para sa Ginoo, para sa katawhan. Ang Ginoo mo hatag ra gyud na ug bahandi kay kibaw siya na kaya na nato ihatag. So it doesn't have to be nga dato ka financially. Kay dato man gyud ta sa standing nato sa Ginoo, but we have to renew our minds. We have to understand it in our heart of who our God is and who we are. The more that we understand kinsa tong Ginoo, dili ta mahadlok og tao. Dili ta magpaitoy-itoy og tao. Mubarog ta para sa Ginoo. So that's why grabe ni ang gugma mga igsoon nga namugna ni gugma ni sa Ginoo. So anyway, so this is now the 14th year of Jesus Reigns. Kay di kita mahuman diri og 2 ka oras kung magsugod yung kustanan, but it's such a beautiful story because this is not my story. This Jesus Reigns is a story of God's goodness, faithfulness, and His love for you. And we have to understand this. Kaya kung di na ito masaptan, di ko ganahan, Pastor, ako na lang yun i-grab ang opportunity ni Ray because di ko ganahan nga magpadayong taglakaw kay tungod, feeling na ito, masikat na, mas kamautan. No, it's not about that. If you only know, never in my life that I ever think of preaching the Word of God. Muna mo yung ko sa una, baka natahalang yun ko, ay lang ko paistoryahan. But the Lord has to break my voice, took out my voice, yung giguba akong voice. And karon mayon ko, pawalihan na lang kung I loud yung ko pakantahan. Ang akong strength, iyang giguba. Ang inyong nakita diri karon gabarog na istorya ninyo, dili din ako strength. Iyang gi-strengthen ang akong weakness sa pag-istorya sa tubangan. And this
what Dili I'm man. seeing Dili right naman now. dok mana. Go to America to ask for ayuda. There are people, it's great, umatag sila. But it's another thing to go to America para lang ang purpose magkuha ayuda dito. But we don't go there to ask for ayuda. We go there to bring the vision of Jesus Christ. We are the ones spending to plant seed in America. And I say, God, what do you want? I mean, why are you bringing us there? And before we went there, this is what the Lord told me, and I told them. I told the American church, I said, I asked the Lord, why did you have to bring us here when all of you here knows the Bible from cover to cover more than me? Ganong ipadala ko ninyo. Padala mo sa akong bana, akong anak, at tumingin. And this is what the Lord said. They might have all the knowledge of the Word of God, but they missed out one very important thing in the Word of God. And that is to unite with the rest of the body, which is the prayer of Jesus. Unsay pasabot anak, unsay implication anak. Ilang ulo puno sa knowledge, pero ang kasing-kasing nimbag. Why? Ngano kanus ma-divide ang body? Kung wag na'y heart of love for Jesus and love for one another. Take note, ha? Sa tanang before i-crucify si Jesus, unsay iyang pag-ampo nga magkahiusa ang iyang anak sama sa iyang pagkahiusa sa iyang amahan. Diba ni? Ang importante ani karon sa ato ang pagkakristohanon, sa inyong pagpastor, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, it's not about having a big ministry or trying to show and prove it to people that you are better than anyone out there or somebody out there. You are the number one in whatever you are doing or whatever we are doing. It's not about climbing the ladder. It is all about understanding the desires and the cry of Jesus' heart. Unsay tinguha sa iyang kasing-kasing kanato dapat mauna si atong madakpan mga igsoon. It's never about what we want. It is all about what He wants from us. Ampo na niyang magkahiusap ta. Hantod karon ang body of Christ. Grabe maka-divided around the world. Unay gingon, maski memorize pa ni mo tibok Biblia, pero kung mawala na ang paghigugma sa Ginoo sa usap-usa, our knowledge in the Word of God means nothing. Because the Word of God says, knowledge puffs up, but love builds up. Pag naatay tinun-anay nga paghigugma, your life will empower another person's life. That's what you call build up. Ang imong presensya magahatag og kusog sa imong kauban.
Dili ka mo, sige, hot-hot, musuyok sa energy sa uban. If there is love. Grabe na siya magsuon. Ug di na makasabot nga atong tawag number 1 sa Ginoo is to understand the heart of Jesus. It will all be just knowledge. Having title does not guarantee that you understand the heart of Jesus. Having the position, having success, that doesn't necessarily mean that we understand the heart of Jesus. But the greatest evidence, I believe, if we truly have the heart of Jesus, is we are ready to forgive, ready to let go of all the hurts, of all the pain, of all the betrayal, of all the persecution, people who persecuted us, people who maligned us, people who betrayed us. We are ready to forgive them and say, I forgive you, and I will continue to love you in spite and despite of all that you have done to me. I forgive you. Maski unsa pa nakadaka ang atong ministry, ug di ta ka maong pasaylo sa matag usa ang Ginoo, di kay maya. And only when we learn to forgive, that's where unity will start. Even if di sila mong kuyog na to, Pastor, na I'm thankful that we have reconciled. It's okay. We will continue to love them. We will continue to respect them. We will continue to honor them. Even if they don't understand yet what we're believing one day, they will understand that we are doing this out of our love for the Lord and love for them, for one another. Ang love, ang paghigugma, mga isuon. Di na kuan kim-kim o kasakit. And sometimes the Lord will use our relationship, not just outside, but even between spouses. Gamiton sa kaaway, ang pares sa kinabuhi, ang mo'y gamiton na mag-clash, mag-conflict. Ya usahay ang unforgiveness, wa na takabantay. Nanay unforgiveness sa itong kasing-kasing, sa itong mga anak, sa itong pares. Padayon lang niya pong pag-ministry, pero ang ato ang pagdumot, kasakit wa kinang ma-release. Moda, we have to understand na unsay gusto sa Ginoo, unsay nasa ang kasing-kasing. Ang gusto sa Ginoo, no, we have to forgive. Have you ever thought why in the prayer that Jesus taught His disciple na agad ang forgive them? About forgiveness? Why ka na siya ang forgiveness yun? Dili lang sa una, dili lang kapila kanunay ta mag-forgive yun kay. Kini, while we are still here on earth, di kina kalikayan na agad ay kasakit kanunay. The question is, are we able to forgive? That if we are able to forgive, then we are able to love. Then when we are able to love, that's where unity comes in. Amen? At utapakan natin. Pwede ang banaw ng asawa, magkuyog o tulog kada gabi. Pero it doesn't mean na naay unity. Kaya ang
tinuod nga unity sa banag asawa walay pagtunog. So muna, balik ko na tanang, pwede sa ang pamilya. Muna, I have seen so many. We've been going around and I can really see it. That's why we have to understand the heartbeat of Jesus. It's all about the heartbeat of Jesus. Kingalan ang pitik sa kasing-kasing sa Ginoo, muduyog sa pitik. Ang pitik sa atong kasing-kasing, muduyog sa pitik sa kasing-kasing sa Ginoo. Magduyog ang luha. Dili. Ang kasing-kasing sa Ginoo mo ni, ang atong kasing-kasing nasa kailaing plano. All boils down to becoming one with Christ. Then unity will happen between spouses, with our children, with the people around us. Well, sometimes it may not be automatic. That's why we grow from glory to glory. We strive and ask the Lord, give us the supernatural strength, the supernatural grace to forgive and continue to love. Munang, pangitaon na nato ang kabot. Nganong naay nako, nganong nagka-buwag, nganong nagkagupag, nganong natibay ang body of Christ. Actually, ang gamot niya na, the root cause is actually in our heart. Na ay unforgiveness to the years na tumalis. That's why ni-manifest siya sa body of Christ. Kaya ang tao nga, what ay kasakit, di ba na dali masuko? Ang kanang tao na sensitive kayo, samdan mo. So kung sensitive ka, naisaman mo kasing-kasing. We need to go to God and ask God to heal our hearts. Don't wait for the other person to change. Let God change us first. We'll go back, we'll touch the ana niya a little bit sa prayer. Sacrificial giving. Kung siya nga kingalan ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Kingalan willing ta mo sacrifice. And our theme for this year is to present our bodies as living sacrifice. Living sacrifice. But sad to say, when we started long time ago, and I hope, and I believe na change naman karon, but we need more change pa yun. A lot of the men and women of God, they say they're pastor, they say that they're serving God, but in reality, they're there to serve themselves. In what way? Mag-ministry lagi, pero sige sa katang og ayuda, sige sa katang may muhatag. O saan na ito mag-ministry o kita'y gusto magpa-minister? Di na ito nag-ministry ta. Di naman siguro ta nag-ministry. Oh, ministry na. Diba God said, I came to serve, not to be served. So kung kita, mo-join tao grupo para natay makuha, dili tungod gisugo tas Ginoo, ingon ang Ginoo, join ka diha, dili tingog sa Ginoo, dili kasing-kasing sa Ginoo atong gisunod, dili iyang sugo, dili iyang tingog, kay muadto lang ta kay natay madawat. Magklaro na lang ta ani unsa man yun, mga lagad yun tas Ginoo o kitay alagaran. Alright. Mao na siya nga di mo tubo ang body of Christ. And sad
kay tungod sa akong pag-igugma sa Ginoo, pag-igugma ninyo, musulti jud ko sa kamatuoran. Amen. Kay ang tinuod nga nahigugma, musulti jud sa kamatuoran. Di yun magpaligoy-ligoy. Amen. Amen! Amen. Because the Lord says that truth will set you free. Amen! Amen. Gusto ko makabaton mo og kagawasan. Munang musulti ko sa kamatuoran. Kay enough is enough. You are meant to soar high. You are not meant to be imprisoned by people who wants to control. Teacher na pwede anak. Wa tay kagawasan anak na tinuod. Mga lakad ganita sa Ginoo, ready gyud na mo sakripisyo. Amen. Di ka na ta ready mo sakripisyo, ay na lang pangalagad, pagbigosyo na lang dito, pagtrabaho na lang dito. Klaro, laro na nila ito karma. O sa mga, mura magkatong ingon si Lord, si kinsa to sa first sa Kings, sa first Kings ba to 18 nga let's kuan si Moses, no? Si Moses, no? Nga klaruhan ko na nato, kinsa mo gyud ang imong alagaran? Si Joshua. Kinsa mo gyud imong Ginoo? Nawis na tayo atong klaruhon, kinsa man gyud ang atong alagaran, kinsa man gyud atong amo, ang kwarta or si Jesus. Hallelujah. Amen. Kay og ang kwarta, balik na lang pang negosyo na dito. Ayaw na gamita ang pangalan sa Ginoo in the guise of ministry. Pero nagulat kay permi og ayuda. Mo nang ikabot sa Koreano, ay daghang kay magtapok kay nana building na ni, nana donasyon. Pagkuan sa Koreano, abot sa unahan, kontrolon na yung mong liog, di nakakalihok. Ang Koreano na usahay imuhang amo din na si Jesus. Ngayon na yung ka, o pili ka mo sunod na ako, wow na akong building. Handok na yung ka, kay walay building. Si labot na kung walay building, kay yun si Jesus nga ang templo karon dili na ang building. Ang templo sa balaang spirito karon kita na. Bahala na kwaon ang building basta di mo ibaligya ang imuang lawas kami sa kinsan, which is the temple of the Holy Spirit. Mauni ang tinut-anay ng templo sa Ginoo. Kaya when you serve Jesus, you have everything. We may have to go through some struggles. Balik sa numero 1, walay building. Pero, for all you know, I believe, it's just a test of the Lord. Kung makapasal ka ni Ana, you will be promoted to the next level. Hallelujah! Amen! Again, I want to clarify this. Basta na yung magunahon sa inyo din. May mangkamam, kaya nakainegosyo, may mangkamam. Mura ba dyan dayo nilang unahon-ahon? Sutihan ka mo may soon. Ha? Mamahid? Unsa may ako ibahin ninyo? Kaalam o kwarta? Kana, mo na sakto.
Kay limited ra gyud akong kwarta pero kaalam mutubo yun mo. Amen. Padayon mong tubo maski wala ko. Amen. Ayaw jud mo paghuna-huna ni Anan. Kay wasan mo kabaw unsa akong giagian. Sa pagpangalagad sa Ginoo. Una-una aha. Unsa na maorasan sa wa mo gigutom? Una-una aha. Pagsugod sa ministry, walay title, wail. Ano wail? Wail hiba. Wail, walay Bible school background, walay backup nga kinsa mga bagiitan nga nag-ingon nga suportahin niya akong igsuon, wala na tanan. Unya, wala pa dyan ko'y kwartay kahatag sa mga tao. You think, wala ko'y struggle kaya you may not imagine it. To rally, you need to just walk by faith. What does it mean to walk by faith? Namukna ra gyud ni tungod sa grasya sa Ginoo sa tong relasyon sa Ginoo. Amen. Minaw ra gyud sa Ginoo Lord unsa man gyud ni? Uni mo gisulti gusto ka mag Jesus Christ kay actually namukna ni Jesus Christ tungod nag-worship ko sa Ginoo, nag-enjoy ako sa Ginoo. Ikalit lang na vision, people marching out, no church name, no individual name. They were bringing the name of the towns that they represent. And I saw this helicopter nga nagtutuyong nga pangalan ni Jesus. And it ended with a grand, extravagant outdoor worship concert with a fireworks display of the different character names of Jesus. Amen. Ika ka mo nga ana na wala kay influence, kaya di pa siya ka manghatag og kwarta sa mga tao, may tabo ka na. Unya karon ka kita na mo sa tabo, pero una sa una nga wala pa na. Uwa pa siya kay libro nga mabasa pag yun ay nahitabo imo na in the past, pero saan man na ninyo? Unti mo ako mga naglibog. Pagklaro diha imo ha mana, agikan man as Ginoo kasi di mo imo ra na. Kay nga naman, kung musunod mi sa Ginoo, ihalan man mi, di man mi pwede mamuligta og sibot. Kay ang core value sa Jesus Christ is sacrificial giving, no giving out of solicitation letters, no collection of offering during the celebration. And even right now, by the grace of God, you won't see an event. Basta, kutong sa ako alahan, iban magpapadlong, kolekta o kuan, makadungon kita sila, padungon kita. At kutong sa na ako, kutong sa mga uban nga buutan nga nagsunod yun sa core value sa Jesus Christ, Jesus Christ, di ka kadungog ng kolekta o offering. Naway na dunggan ng kolekta ninyo, Jesus Christ, dili na taga Jesus Christ kung nang kolekta. I mean, I'm not saying na di ka pwede mo kolekta ha sa inyo ang ministry lain. But my point is, in Jesus Christ, one of the core value is God told us you cannot collect. That's why, kana palanggaan, huna-hunaan. And when you, how many of you, naway naka-attend ninyo nga, pinaka-first na Jesus Christ 22? Oh, praise the Lord! Hallelujah! Wow! Salamat sa Ginoo! Sa tanaw ninyo, gamay ko gasto? Helicopter. Oh, helicopter. Helicopter, napa dyan? Abi na ko, helicopter ako. Sige na kung ang puingon pa yun ang Ginoo, i-anoint mo ang tipong probinsya sa Cebu, dili sa Yuta, sa Kawanangan. Sa langit, iliran mo sa kadlaw, kapito. So, nag-rent me o 4-seater aircraft for 7 days, 3 hours every day, non-stop bubog oil around the whole province of Cebu. Ipuyok kada adlaw dito sa langit. Plini lang pa daw Manila, maglisod na ta, mangabang pag-aeroplano.
tanaw ninyo, Ginoo ng kakuplot anak ng tao. Ginoo. Eh nga naman, ikaw maminaw ka, ikaw, excuse me the language, but I think this is not a bad language, it's just a descriptive language. Ikaw ka, buang-buang na ng tawhana ni Abang Ukwan para lang mag-uwi. Crazy. Correct? So you think it's from the Lord? You think there's no struggle in that? Just to step out in faith, to believe that God is telling us to do it. God, now don't look at me. Look at what our God can do. And on the last day during the celebration, ingon si Lord helicopter, kaya lagi special helicopter. So helicopter, nagaan lang tamo, bumungan lang tamo gamay pilay gasto sa helicopter, ha? Para na mo idea nga unsa ka grabe ang gasto. Helicopter na. Usa na ha, helicopter pa, pa sound system, stage, ako pa tong mga ilang kakon. Fireworks. Helicopter lang. For 2 hours, 75,000. And you tell me, what ko struggle? 2013 pagod na. Ay, 2012. So tihi ko wala ko struggle. So tihi ko wala ko sakripisyo. By the grace of God, ha? Wa ko manghambog dire. I don't tell this to anyone before, but right now naka-realize ko I have to give you a little figure, little lang. Kuha na, wala na sa 10% ka ng 75,000, wala na sa 10% sa gasto. I'm just giving you a little figure so that you will understand. Kaya sometimes manggod, kung may figure, magtuo manggod sila because I'm not trying to say na nagsulti ko ani para mo, ayaw, dili kami ako pana. Gusto lang na mo paibaon nga kung tinun-anay ka na higugma sa Ginoo, walay malisod sa pagpagawas. Di maglisod o pagpagawas sa imong budget. Amen. I believe daghan man diri magtanaw ko daghan diri minyo if not tanan minyo. Mga mister diri mga pastor. Sa unang nakita ni mo si Mrs. Yeah. Ang ulit tao pa kang Mrs. Unsa may imuhang buhaton kay nagugma man ka ni Mrs. Unsa imong buhaton? It was bright pa. Na siya gustong paliton. Mauna! Hastang bituon! Dili layo! Maapi. Tanan po nang ihatag! Pag nakay na imawan gusto ni Mrs. Unsa man mo ka nga? Mahal man? Ayaw na lang namin kay mahal. Or, ngayon ka, magtigom yun ko. Aron mahatag na ako ni Mrs. ang iyang gusto. Or ni Darling pa, kay pa Mrs. Oh, ni sweetheart. Buhaton yun ako, magtigom ko aron mahatag na ako ang iyang gihandong nga. Ibutang na to. Bag. Oh. Ganahan na mag-give kay ito. Ang sweetheart o bag. Mahal-mahal ito pero kung si reaction mo kung nawiyak pa ka, tiguman. Kinsa may usan ninyo diri nga nahigugma pero siya na inoy mo pangayuan. Wala. Kinsa may nahigugma diri sa una sa imuhang misis. Katong nawayaw pa ka, nawayaw ka, ay na lang na mahal man na, oy. Sabi siya, oy, ganahan magmamahal. Hindi.
may kamot kang tigom. Kaya mo diyong ihatag. Nga naman, kay nahigugma kita. Sato? Kunya, ang Ginoo, Luhos Ginoo, kay mga yung kanon ay dili. Mangutana kung sa imo ang gusto, Lord. Kaya ako ihatag kung sa imo gusto. Munang giingon ako nga, timan maigsoon. Ingon ang Biblia, where your treasure is, that's where your heart will also be. Sa to pa, ang bulsa, o ang kasing-kasing, kuritado. Kung dili ka willing, mo gasto para sa Ginoo, sa to pa, walay paghigugma. Waman, di man mangayo si Lord nato og something na wala nato, o wala ihatag nato. Ang iyang pangayo niya nato, pangayo niya nimo individual na, pero it's not about the amount. Kaya is finished. So imo nang ihatag ang kadaugan kanamo. I declare and I decree that you release your anointing and your power and the fire of the Holy Ghost upon your ministers in Talisay City. And we are declaring na maglahad ang fire of revival, fire of prayer sa Talisay City sa managsimbahan Ginoo. Salamat kayo, God, nga dili sa kaugalingon nilang kusog na masustinan ni, but you are giving them the Holy Spirit. You said in your word, not by might, not by power, but it is by your Holy Spirit. Salamat, Lord God, as they continue to align themselves to your will. You will move mightily. We praise you. We thank you for the greater victory that you are about to perform here in Talisay City. We give you back all the glory, all honor, all praise, all adoration to you and to you alone. In Jesus' name, and everybody says, Amen. Hallelujah, mga sunyalo sa Inyo. In Jesus' name, Hallelujah. Let's declare Jesus reigns. 7 times, 3, 2, 1. Jesus reigns. 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 Deklara nga ko Jesus reigns. Ay, kugluya-luya. Kadeklara mo na sa kadaugan. Amen. Pinakakusog yun na parang lapot yun ang buhat sa kaway. God bless you. To God be all the glory. Thanks for preparing and helping. Stop, say hi.